serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ng mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Thursday, March 20, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. CFO meets with lawyers from the Saitama Bar Association in Japan. CFO Secretary Ang participates in 8th APSO Convention in Riyadh. Partnership po ng NBDB at CFO, kasado na. At tingnan, kumustahan ng mga Filipino au pair sa Europa isinigawa ng CFO. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. 12 Japanese lawyers from the Saitama Bar Association visited the Commission on Filipinos Overseas on January 7 as part of their global legal study tour in the Philippines. Welcomed by CFO Secretary Dante Klink Ang II and other key officials, the visit focused on sharing legal insights, particularly in family law, and exploring ways to strengthen legal aid for Filipinos in Japan. The exchange is a significant step in enhancing international cooperation. With many Filipinos living abroad, understanding each other's legal system is crucial in protecting migrant rights and improving access to justice. The Japanese delegation also shared that legal services in Japan offers free support, including interpreters for foreigners, similar to the Philippines Public Attorney's Office. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
dito sa Radyo Pilipinas World Service. In other news, the Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Clinc-Ang II, took part in the 8th Association of Philippine Schools Overseas or APSO convention at the Crown Plaza Hotel, Riyadh Palace, Saudi Arabia. Addressing 160 educators from 21 Philippine schools overseas, he lauded their dedication to shaping the next generation of Filipino youth abroad. He emphasized the role of the CFO in supporting overseas Filipinos and invited participants to join the Global Diaspora Conference in June 2025, marking the CFO's 45th anniversary. Secretary Ang highlighted the CFO's mission of shaping young minds and emphasized the importance of transforming the challenge of brain drain into the success of brain gain, contributing to the vision of a bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Balitang partnership po, CFO at NBDB partnership kasado na. Isang mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at National Book Development Board upang palakasin ang pagsusulong ng kulturang Pilipino, panitikan at malikhaing industriya, hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Pinangunahan ito ni na Secretary Dante Clinc-Ang II at Undersecretary Attorney Maria Arlene S. Borja ng CFO kasama sina Undersecretary Attorney Fatima Lip Panontongan at Executive Director Charis Aquino Tugade ng NBDB ang makasaysayang pagbirma ng Memorandum of Understanding. Ang kasunduang ito ay nagsusulong ng mas malawakang pagpapakilala ng mga librong isinulat ng mga Pilipino sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Kasama rin dito ang pagsasagawa ng mga cultural at mga pampanitikang aktibidad at ang pagpapalakas ng ugnayan pangkultura sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatiba. Mas pinaigting pa ang pagtutulungan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang Joint Implementing Committee upang tiyakin ang maayos at epektibong pagsasakatuparan ng mga programa. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magtungo naman po tayo sa balitang Europa. Inulunsad ng CFO ang kauna-unahang kumustahan ng mga Filipino au pair sa Europa upang malaman ang kalagayan at karanasan ng ating mga kababayang au pairs sa ibang bansa. Pinangunahan ni Secretary Dante Clinc-Ang II ang nasabing programa kung saan ibinahagi ng ating mga kababayang au pairs ang kanilang karanasan sa Europa. Ito'y sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap kagaya ng culture shock at pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Binigyang diin din sa kamustahan ng mga au pairs ang Country Familiarization Seminar or CFS ng CFO na nakatulong sa kanila na maunawaan ang kanilang karapatan at obligasyon sa ibang bansa. Gayunpaman, iminungkahi nila ang pagsasama ng financial literacy lesson sa CFS at hiniling ang regular na pagsasagawa ng kamustahan upang magbigay gabay at suporta sa ating mga kababayan sa Europa. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ngayon partner, ating pag-uusapan ang isang mahalagang update pagdating sa travel requirements ng ating mga kababayang Pilipino na aalis ng bansa. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol dito, makakasama natin ngayong umaga ang ating espesyal na panauhin. Walang iba kundi si Engineer Romeo M. Rosas II ng Commission on Filipinos Overseas. Good day po, Engineer Rosas. Thank you for your time and welcome po sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Isang mapagpalang araw, tambalang RC and RK. Isa pong napakalaking karangalan po sa akin na at least ako po yung kaunahan po, no? Mm-hmm. So, relax lang.
At nagpapasalamat ako din sa sa pamunuan din po ng ating istasyon na ako po ay nakasama po para po ma-interview po ngayong araw. Salamat. It's been an honor, RK, right? Yes. RC, sige nga, let's get right into it, no? Ano po yung kahalagahan, engineer, ng integrasyon ng Commission on Filipinos Overseas sa e-travel app para sa ating mga Filipino immigrants and other clienteles? Siguro bigyan natin ng background, engineer, kung bakit ba nag-integrate ang CFO sa e-travel app. Very timely topic kasi to. Ang Oo. daming nangingibang bansa ngayon, RK. Tama. Kasi po, siguro simulan po natin, no? Ang Commission ng Filipinos Overseas po, na ang ginagawa po namin dati is nagre-release kami ng CFO sticker. Yung CFO sticker po, nilalagay po yan sa passport po ng clients po namin. Ang clients po namin, yung mga Filipino immigrants, mga guidance and counseling program participants natin. Ito po ba yung mga marriage migrants, Yes sir? po. Yung mga nag-aasawa po ng foreigner, lahat po dumadaan po sa Commission ng Filipinos Overseas yan para po makapag-conduct po yung CFO ng guidance and counseling program. At saka yung may mga exchange visitor program participants po, yung mga pupunta po sa US, at saka po yung mga au pair. So dati po kasi, they have to secure the CFO certificate, which is nilalagay po sa passport po nila. At pagdating po sa Bureau of Immigration, yung sticker po na yon, meron po siyang parang security pictures. Tapos yung po i-check po ng Bureau of Immigration. Ang gumagamit lang po talaga ng sticker is the Bureau of Immigration. Pero because of this integration po, actually po, hindi na po kailangan ng CFO ng certificate. So, ang mangyayari po, dahil nagkaroon po because of the e-travel app, nagkaroon po ng integration ang CFO sa e-travel app at sa Bureau of Immigration. So, ang mangyayari po, ang kakailanganin na lang po ng traveler or yung kliyente ng CFO para makaalis po siya is yung passport niya at saka yung QR code ng e-travel. So, ang mangyayari po, kapag nag-register po sila sa CFO, yung data po nila, nandun na po sa e-travel. So, pagka nag-register po sila, then they type their name and then their birthday, magkukwary na po siya dun sa database ng CFO, lalabas na po yung record po. So, malalaman po nila 3 days before kumbaga 3 days before, malalaman nila kung makakalista sila kasi meron na po silang QR code ng e-travel. So, ang mangyari, ang nangyayari po kasi minsan kapag hindi po sila, kumbaga hindi pa sila sure na may CFO sila, or yung mga hindi pa naman po, may mga kliyente rin kasi tayong hindi pa nakakadaan sa CFO, malalaman lang nila pag nasa airport na sila na kailangan nila ng CFO. So, yung iba, nagre-rebooking. Minsan po, $800 yung rebooking. Mahal po. And then, syempre, na rin sa mga kababayan natin. So, ngayon, kapag nag-register sila, kung wala pa silang CFO, sasabihin ng e-travel, oy, mag-CFO ka muna, mag-register ka. So, hindi ka na magre-rebooking. At yung mga na-release na po natin ng certificate is, pagdating po sila sa airport, pagdating nila sa e-travel app, lalabas na yung record nila. So, di ba napaka-maganda po yun, napakahalaga na kapag 3 days before the flight, alam mong makakaalis ka na ang dadalhin mo lang sa immigration is your passport. Pagdating naman po sa immigration, ang kailangan nyo na lang po is yung e-travel app na QR code and then your passport mo. So, pag in-scan po nila yon, okay na, diretso na. Wala ka na ibang papakitang mga documents pa, ganyan. So, yung dating, siguro nung nag-test po kami, mga 20 seconds lang, ikaw nasa immigration, tapos, ano ka na. Ang galing. Napakalaking Ang galing, ginhawa RK. po nito para sa ating mga proseso para sa ating mga kababayan. Pero engineer, gusto ko lang po sana malaman kasi marami pong nagtatanong kung ano po ang CFO. So ano po ang difference po niya sa iba-iba pa pong mga agencies tulad ng DMW, OWA. Ayan po, gusto po sana malaman ng ating mga nakikinig sa ating programa. Engineer. Okay. Ang Commission ng Filipinos Overseas po, ang pagkakaiba niya with the Department of Migrant Workers, kami po kasi sa Commission ng Filipinos Overseas, ang kliyente po namin, yung mga Pilipinong umaalis na mayroong permanent visa. So yung mga permanent or yes, resident. Kasama rin po doon yung mga umaalis po na nag-aasawa po ng mga foreigners, and then yung mga exchange visitor program, yung mga magba-masters, mag-aaral po sa US, at yung mga sasali po doon sa au pair program po ng Europe. So yun po yung kliyente namin. Pagdating po doon sa DMW, ang kliyente po nila yung mga OFW o yung mga may kontrata.
So, na kailangan nilang bumalik sa Pilipinas after their contract. Yung sa atin po sa Asia po kasi permanently doon na sila maninirahan. Sa sa DMW is may contract sila, kailangan nila bumalik after their contract expired. So, kalimitan po yung mga kliyente ng CFO yung pumupunta po sa US, Canada, Australia, Japan, and then yung karamihan naman po doon sa DMW sa mga Middle East countries. So, yun po. Gusto ko po bumalik, partner, gusto ko bumalik dun sa sa e-travel app ng CFO kasi nakapag-integrate na nga tayo dito sa e-travel app na pinamumunuan. Kung hindi po ako nagkakamali, DICT po ang namumuno po dito. So, paano po nito mas pinapadali ang proseso? Kasi nabanggit nyo na po kanina na dati po ay manual ang may mga stickers pa po ang CFO. So, paano po nito pinapadali ang proseso sa immigration para sa ating mga clients? Kasi if I'm not mistaken, engineer, kasama po ang Bureau of Immigration sa partnership po na ito at para mas mapabilis po ang proseso. Ano-ano po ang mga kaakibat na mga programs ng CFO? Pwede na po bang dumiretso na po doon o kailangan pa rin po ba pumunta sa opisina? Pwede po ba nating i-discuss yun, engineer? Napakasaya po natin kasi nung pagdating po ni Secretary Dante ang una niyang pinagawa sa amin is makipag-meeting kagad tayo sa DICT. So nang nakipag-meeting tayo sa DICT, dati po kasi hindi po tayo kasama sa eGov app. So eGov Travel. So nung pagdating niya, minute po namin ang si Secretary po, then former Secretary Uy, and then si Yusek David Almirol. Talagang from that moment po, mga 2 weeks after po nun, nagsimula na po yung integration. So, nakakatuwa po kasi dahil siguro God's time talaga. Yes po. Na nag-adjust din po ang DICT at nag-adjust din po ang BI. So, nagkaroon po kami talaga ng testing. Saka nagtulungan po talaga kaming tatlo. Kasi nga, para po mapabilis po yung serbisyo natin sa mga kababayan po natin. So, si DICT, siya po yung gumawa ng portal. Kami po yung gumawa ng API. Yung API po, yun po yung ginawa po ng CFO para ma-integrate po yung ating database. Pakipag-usap po doon sa database ng e-travel at pakipag-usap po doon sa Border Control Information System ng BI. At nakakatuwa din po sa BI naman po, sila po yung nag-testing. So, syempre, di naman pwede ang CFO mag-testing. Tama. So, una nilang tinest po sa Terminal 3. Terminal 3. And then 2 weeks po nila tinesting, unti-unti hanggang pagdating po ng second week po ng February, buong Pilipinas na po meron na pong e-travel. Bago pa tayo mag-launch nung February 28, gumagana na po siya at actually 4,000 po yung nag-register. Wow, napakarami na noon kaagad, engineer. So yung 4,000 na yun, sir, hindi yung nag-register, nakaalis na rin po yun. Nakaalis na rin. Oo. Talagang very successful yung pag-integrate ng CFO Tama. sa e-travel app. Yes po. Ang kagandahan din po noon ay nagkaroon din po ng maganda pong yung validation requirements po. So parang para maiwasan po natin yung mga namimeke. Kasi di ba ang pinipeke lang naman po yung CFO certificate ngayon di na po nila kailangan pekein kasi May Madali na. yung CFO certificate na release natin yung digital certificate natin. Actually ano na lang siya, pang third verification na lang siya. Kasi ang first verification is kung may e-travel app siya. Pangalawa, pag in-scan yung passport, dahil may integration din po yung data po natin with the Bureau of Immigration, lalabas din na, itong passport na ito nakaregister, yung passport niya, may data na rin ng CFO. So, yung pangatlo na lang, yung may barcode. Pero actually, hindi na nakakaabot doon sa may barcode Yes. So, talagang halos mawala na rin po yung problem. Maganda yan, engineer, kasi alam mo, marami kasing mga Pilipino tayong nakikita na parang tinitignan nila ang CFO na hindi na kailangang proseso. Pero maganda yan na na-bring up natin kasi ito po ay seguridad din ng ating mga kababayan na aalis dito sa ating bansa. Tama po kayo. Ang CFO po ay, ito po ay panawagan po sa ating mga kababayan na gusto pong umalis ng bansa na permanente. Ito po ay maganda, dapat po ay dumaan tayo sa CFO para meron po kayong seguridad pagdating nyo po sa patutunguhan po ninyong bansa. Baka may tanong ka, partner? So, based dun sa usapan natin, engineer, yung mga immigration officers, dahil dun sa pag-integrate ng CFO sa e-travel app, meron ng direktang access Opo. sa impormasyon ng ating mga kliyente. Kahit OFW pa yan, or kahit ibang visa holders, meron ng direktang access dun sa impormasyon
impormasyon ng mga kliyente natin. Kaya mas napapabilis at mas nagiging efficient yung proseso bago sila lumabas ng bansa. Kasi sobrang hirap po kapag na-offload ka. Hindi lang oras, hindi lang pera, nakaka-down talaga sa mga mga babiyahe papuntang Siyempre, ibang bansa. Siyempre, may bag ka na. Andun ka na. Kompleto na Nahatid ka na. Tama. Hindi mo alam. Tapos after 30 minutes, uy, balikan nyo ako, hindi ako nakasakay. Exhausting talaga yon, Director. So, I agree with you, partner. Napakalaking tulong at ginhawa Tama. ito sa ating mga Filipino clients na emigrants. Opo. So gusto natin magtanong din, partner, no? Kasi nakita ko rin na meron naman parang may na-mention kanina na may mga individual na nag-aalok ng mga mabilisang pagproseso. Tama ba to? Oo. Ano, Ano po yung partner? dapat nating gawin doon, Director? So, what if meron tayong mga kliyente na malapit na yung flight, tapos gusto nila ng expedited processing? Ano po yung masasabi nyo doon? Wag na pong, mas maganda po talaga na pumunta na lang sa CFO. Kasi, number 1 po, hindi naman, 30 pesos lang po ang binabayaran sa CFO. Documentary stamp. And then, meron po tayong 150 pesos para lang po dun sa computer, yung payment fee. And then, meron naman pong online na rin. So, meron fully online na po tayo na service na hindi na po kailangan pumunta ng CFO. Kesa naman pagdating mo sa airport, syempre ang ibibigay sa iyo nung expedite kunyari yung certificate, pagdating pa lang sa airport malalaman na po kasi wala naman pong access po, parang hindi po naka-integrate na naka-integrate na po okay. yung certificate natin eh. So pag chinek po ng BI yun, talagang wala po talagang record. At pag walang record, i-hold po talaga yun, and then 100% po talaga masakit sa ulo dahil So, ang ibig sabihin po niyan, fraud po engineer, yun. na, fraud. So, ibig sabihin po ba niyan ay talagang walang otorisadong ahente o individual na maaaring mag-process ng e-certificate? Talagang CFO lang? wala po at CFO lang po talaga yan. Opo. Bakit mo kasi ipagpapalit yung konting alwan dun sa pagdating mo sa airport, mo offload ka? Actually, Diba? partner, mas maalwan nga kung mismong sa komisyon ka na. Yes. Pumunta talaga kasi kung may lumapit na tao na nag-aalok ng expedited processing sa pagkakaintindi ko kay engineer, dapat itong i-report din agad sa CFO. Kasi ang pagkuha po, mga kababayan, ng CFO certificate ay dapat lamang gawin sa opisyal na website ng CFO upang maiwasan ng panloloko at paggamit ng pekeng dokumento. Partner. So mahalagang mag-ingat tayo mag-ingat tayo mga kababayan at wag tayong magpaloko kasi mahirap ma-scam ngayon. Maaaring ngayon dahil nagmamadali ka, kukuha ka ng tulong or hihingi ka ng tulong dito sa mga fixers na ito or mga nag-aalok na expedited processing. Pero again, pagdating nyo ng airport, kayo din yung mahihirapan. Tama. So, ano pa ba yung mga pwede nating itanong dito, partner, kay engineer? Engineer. Ngayon po, ano po yung karaniwan, sa tingin nyo, engineer, ano po yung mga karaniwang technical issues na maaaring maranasan ng ating mga kliyente? Alam naman natin na minsan kapag nagmamadali, kahit parang printer lang yan kapag nagpiprint tayo, di ba, nasisira yung printer kapag nagmamadali, nakakaramdam yung printer. Pero itong mga ating mga kliyente, sa tingin nyo po, Director, ano yung mga karaniwang technical issues or concern na pwede nilang maranasan habang ginagamit yung e-travel app? And paano po natin masusolusyonan yon or saan tayo pwedeng lumapit para humingi ng assistance? Okay. Siyempre, number 1 po kasi talaga na kailangan po ng isang sistema ay yung mabilis pong internet connection. Kaya kung magre-register po kayo sa CFO or magre-register kayo using the e-travel app, siguraduhin po natin na magandang po yung connection natin. Siguro kung wag naman yung 2 bars, no? Kasi pag ganun po talaga, meron pong pagkakataon na maghahang po yung hindi po kayo makaka-connect dun sa system po. Number 2 po, kung may problema po, kunyari hindi po nag-register kayo tapos wala yung pangalan nyo, pwede po kayong mag-email. Dun sa email po natin, yung ofcourse.techsupport@cfo.gov.ph or dun po sa ating email na info@cfo.gov.ph. Meron naman po kaming 24/7 po na mga na agent po para po mag-reply po sa mga emails po natin kung meron po kayong may tanong po or merong suggestion, ganun po. So at least po siya, pero ngayon po kasi hindi naman ganun karami po yung yung mga ganun po. Nagiging problema lang nakikita namin kasi yung bagal ng connection
Diba, nakakonect sila, biglang biglang nawala yung connection nila, tapos parang hindi nila mabalikan. So pag ganun po, pwede naman hong mag-email sa amin para sabihin lang nila yung pangalan, kung ano po yung registration, ibibigay po namin yung Aside next from step. the internet connection, I think yung peak usage hours Yes, din. So oo. siguro lalo kapag December, madaming bumabiyahe, madaming Oo. nangingibang bansa. Let's ensure na siguro sa madaling araw tayo mag-register dun sa app, and then malakas yung internet natin upang matiyak natin yung smooth Tama. processing and smooth registration dun sa e-travel app. Para sa ating mga kababayan din, no, gusto nating itanong si Engineer Rosas kung saan nga ba located ang ating CFO office, no? So ang Commission ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat, or the Commission on Filipinos Overseas, ay nasa 20 and 21st floor, the upper class tower, Quezon Avenue, Yes, corner Scout Reyes, Diliman, Quezon City. So may website naman po tayo, is the cfo.gov.ph. Ando po yung address po natin, and then andun po yung mga address po ng ating mga satellite offices. We have Okay. satellite offices in Davao, in Cebu, and Baguio, and then malapit na po yung Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Wow, Ayun. ang dami palang extension or satellite offices ng CFO. oo, mas mapapadali ang mga ang pagrerehistro sa CFO, kasi yun naman talaga ang goal ng Commission on Filipinos Overseas, na mailapit natin ang ating services Yes. sa mga tao na hindi na po kailangan bumiyahe. So, syempre, small steps tayo, pero mas malaki po yung plano natin in the long run. So, sa mga gusto din po mag-register para sa CFO, dapat po tiyakin natin na sa official website lamang ang ating pagrerehistro. Nandun naman po kaagad yon sa mismong front page ng cfo.gov.ph ang lahat po ng kailangan na registrations at requirements po, pati na po ang scheduling natin sa mismong opisina. Siguro engineer, bigyan niyo lang po kami ng message po para sa ating mga tagapakinig ng ating programa bago po natin na i-wrap up ang ating first episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Siguro just a reminder po sa lahat. Ang administrasyon po ng ating ngayon po na ating ginagalang na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, talagang gusto niya kasing maisaayos po yung lahat po ng ating serbisyo, at gusto niya maging online po lahat. So sa atin po, sa pagkipagtulungan po ng DICT at saka po ng CFO, nagre-ready na rin po ang CFO doon po sa e-gate. So kasi darating po yung panahon, wala na po mga wala na po immigration counter. Scan na lang ng passport po. Mapapabilis po yung pinaka-goal po natin, and then yung implementation din ng e-passport. So tuloy-tuloy po yung pagbabago, tuloy-tuloy po yung improvement para po sa ating mga kababayan, kasi gusto po natin mapabilis po at mapadali yung kanilang paglalakbay. Yun po. Talagang malaking tulong, malaking ginhawa ito para sa ating mga kababayang Pilipino, engineer na mangingibang bansa. Maraming salamat po, Director Rosas, sa inyong oras at sa inyong pagbabahagi ng mahalagang impormasyon patungkol sa e-travel app. Partner RC, magpasalamat rin muna tayo sa Radyo Pilipinas World Service, syempre sa pagpapasok po ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas dito po sa ating teleradyo. So maraming salamat po, Radyo Pilipinas World Service, at of course sa ating mga bossing mula sa ating opisina na si Secretary Dante Klink ang II at Undersecretary Maria Arlene S. Borja. Maraming salamat po sa suporta. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, at nagdaan na naman ng isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.